At eto na nga mga kababayan, Master Judea na naman, kumusta po kayo? Oo. Tayo po ay nagbabalik at sa video na ito, marami tayong pag-uusapan. Mga pag-uusapan na laglagan at bookingan dating kampihan. Ayan na. Oo. At dito, mga kababayan, oo, malalaman natin dito na totoo pala yung mga sinasabi natin regarding sa ayuda. Na ito palang mga ayuda na ito ay bayad para lumaban kay BP Sara. Oo. Bayad para durugin, sirain si BP Sara. Oo. So maraming naniwala dito sa mga hunghang na ito, lalo na yung mga supporter nilang talyanista at mga tanga-tanga. Oo. So ngayon na nagkakalaglagan na, ano na? Oo. Buhay pa ba? Humihinga pa ba? Ang hirap ipagtanggula. Oh. So ngayon, brace yourself mga kababayan dahil naglaglagan na, nagbukingan na. Oh, George Garcia. Akala ko ba bawal ang ayuda? Ipinagbawal nyo yung ayuda kung kailan yung eleksyon tapos na. Kung kailan nanalo na yung pinaka number 1 na namimigay ng ayuda. Yung party list dyan na pasiga-siga na akala mo sa kanila ang pera ng Pilipinas. Sa social media nakita naman natin kung sino, mga kababayan, ang pinakamaraming reklamo na party list na namimigay ng pera. So ngayon, porket nanalo na, bawal na ang ayuda sa mga party list. Buwa ka ng ina. Ginagawa nyo mga tanga ang mga Pilipino, ha? So eto na, mga kababayan, humanda na at pagkatapos nito, babanatan na natin ang mga lapugo na mga hiyo, iho, di, putris. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Alright, so magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. At syempre, ito ay si Master Judea. Huwag kakalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe para naman ganahan ang ating YouTube. Yan. Okay, mga kababayan, naglaglaga na, umamin na sa wakas, booking ang mga buhaya sa Pinas. Yan mga kababayan. Dugo sa dugo, pangil sa pangil, mata sa mata, nagbubukingan, nag-aarangkada, nagbubundulan na. So mga kababayan, gusto ko po muna na sabihin sa inyo na magbubo na po tayo sa eleksyon. Dahil kung ngayon, may sinusulong po na bilangan, okay? May sinusulong po tayo na manual counting dahil kitang-kita naman sa resulta ng eleksyon, mga kababayan, ng pandaraya nitong mga UDEPOT na ito. Napakarami ng reklamo, yung mga resulta sa resibo na hindi nagtutugma, mga kababayan. Ang lupit, hindi na kailangan ng maging matalino ka para malaman mo na mga mandaraya ang mga dorobo, mga lapugo, mga demonyong ito. Okay? So, sa madaling sabi, mga kababayan, hindi na natin dapat pagtalunan kung mayroon pong nangyaring irregularidad sa eleksyon dahil meron, 100% meron. Kaya itong kampo ng PDP laban sa pamumuno ni Pastor Apollo Sigibuloy, nagre-request ng manual counting. Ito hindi po ito para dahil sa natalo sila or anything like that, gusto nilang ng pwesto sa gobyerno or anything like that. Dapat magpasalamat pa tayo dahil may mga kandidato or may mga personalidad sa Pilipinas na handang ipaglaban na mapaganda ang sistema sa Pilipinas. So ito magkakaroon ng bilangan. Pero kung sakasakali man na lumabas dito na panalo itong mga kandidato ng PDP laban, hindi nila kukunin ang posisyon. Ipamimigay na nila yan. Gusto lang natin malaman kung talagang ano ang nangyari sa botohan para mawala ang agam-agam ng karamihan na ngayon ay gigil na gigil dahil parang nabaliwala ang boto nila para sa pagsasaayos ng Pilipinas. So ngayon, mga kababayan, kung ano man ang magiging resulta
nitong manual counting ay hindi na po ito makakaapekto dyan sa mga nakaupo at nanalo na ngayon ng mga senador dahil si Pastor Apollo Kibuloy mismo, kung sakasakali, he found out na siya ay nanalo, hindi na niya kukunin yung posisyon niyan, ibibigay na niya yan diyan sa mga pansariling interest lang ang kailangan. Pero maghanda-handa kayo. Kayo na mga nasa politika, kayo na nakaupo sa gobyerno, siguraduhin nyo na aayusin nyo ang trabaho nyo. Kung hindi, mapapahiya kayo sa mga personalidad na wala sa gobyerno, na mas marami pang maitutulong sa mga Pilipino kaysa sa inyo. At ngayon, mga kababayan, inuumpisa na ni Pastor Apollo Kibuloy ang kanyang dating nakagawian na pagtulong sa ating kapwa Pilipino at pagsasaayos ng ating kalikasan. Oo. Tuloy-tuloy po yan. Sabi nga ni Pastor Apollo Kibuloy, manalo, matalo, tuloy-tuloy tayo sa nation building, tuloy-tuloy tayo para ayusin ang Pilipinas, tuloy-tuloy tayo sa pagmamahal sa ating kalikasan. Yan. Pero dito, mga kababayan, pag-uusapan natin itong paglalaglagan ng dating magkakakampi at ngayon ay mukhang nagkakainitan na. Oo. Okay, simulan muna natin dito, mga kapatid. Kasi noon hindi tayo naniniwala na keso ganyan, ganito, ganyan. Oo, hindi tayo naniniwala na may nangyayaring ayuda na ginagawa nilang legal na kapamaraanan para makapambili sila ng boto. Hindi tayo naniniwala doon. Oo, pinapanindigan nila na wala. Sinasabi ng mga nasa gobyerno, sinasabi ng mga pulpol na politiko na wala daw nangyaring ganon. Sino ba naman aamin sa kanyang kasalanan? Oo. Oo. Ang masama dyan, kung makakapal na talaga yung muka, maiitim na talaga yung budhi, abay hindi na sila tatablan yan. Kahit ano pang sabihin ng sambayan ng Pilipino, hindi na masasaktan yan dahil ugali na nila, makakapal na ang mga balat nila. Di ba? At dito, matutuklasan din natin ang mga pagsasabuatan, mga pagsasabuatan para pabagsakin ang mga Duterte at mga allies ng mga Duterte para manalo sila itong mga demonyo sa eleksyon. At dito, mga kababayan, malalaman din po natin kung sino ang may pakana. Totoo po pala yung nangyayari at sinasabi ni Mayor Magalong, at totoo yung mga sinasabi natin, VP Sara Duterte, at ng ating mga kakampi, na itong ayuda, ginagamit nilang pambili ng boto. Ginawa nilang legal. Tapos ngayon, sasabihin ni George Bautista, bawal na ang ayuda sa mga party list. Kung kailan nanalo nang hinayupa ka, tsaka mo ipagbabawal. Ginagawa mong tanga, mga Pilipino, magkano ba? Binabalasubas nyo. Binabalasubas ninyo ang konstitusyon ng Pilipinas. Hindi nyo sinusunod, George Garcia, buwaka ng ina ka. Malinaw na nakasulat sa batas ng Pilipinas na magkakaroon ng bilangan, manual counting, sa precinct level. Pero hindi nyo ginawa. Tapos ngayon, humihiling, ng manual counting ang kampo ng PDP Laban para kayo ay mga nagbibingi-bingihan, mga buwaka ng ina. So simulan natin, mga kababayan dito. Kung ang Pilipinas ba ay maayos ngayon? Kung ang Pilipinas ay pinatatakbo ng ibang tao, hindi ng presidente ng Pilipinas, may problema tayo. May problema tayo dahil ang nagpapatakbo ay hindi naman hinalal ng mga Pilipino. Simulan po natin dito ang kwentuhan natin, mga kababayan. Simulan po natin dito ang ating kwentuhan. Dito natin malalaman, galit na galit yung mga ano dito na ngayon, galit na galit ang mga tangang loyalista kay, wait lang, tanggalin natin to. Kay Amy Marcos. Dati kakampi nyo to, bakit ngayon galit na kayo dito? Simulan natin ang istorya dito, mga kababayan, kung saan sinabi ni Amy Marcos ito. Ikinagulat ng sambayanan ang ginawang pag-upak at patutsada ni Presidential Sister Amy Marcos.
dito ho sa administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Marcos Jr. sa huling araw ng kanya pong pangangampanya. Binigyan din ni Senadora Amy na ang gobyerno mano ngayon ay hindi Marcos, kundi gobyerno ng Romualdez at Araneta. Paktay! Oh, Kunin natin ang live report ni Mean Corbera. Mean, Mean, ano balatan ibig mo. sabihin nun? manatan mo, Mean! May sound? Alex, muli nga ang binanata ni Senator Amy Marcos ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na kanyang kapatid. Ang lantarang pagbanat ng presidential sister ay nag-ugat matapos ngang ipatapon at dalhin sa dahig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oh. Sa huling hirit para makapanligaw ng boto, muling bumanat si Senator Amy Marcos laban sa administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Marcos Sa ako. isang video, tahasang sinabi nito na hindi Marcos ang nagpapatakbo sa gobyerno. Ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Araneta. Oh, ha? Oh. So dyan, mga kababayan, kapatid po yan, ha? Kapatid na po ang nagsabi. Pero ito ang tanong natin. Oo. Yung kapatid mo, hindi naman pala nagpapatakbo ng Pilipinas. Yung kapatid mo, yung kapatid mo pala ay parang nagiging puppet lang. Oh, yung kapatid mo pala ay hindi kayang mamuno sa Pilipinas. Oo. Pero parang okay lang sa'yo na nandyan siya. Okay lang sa'yo na pinapaikot siya ng mga kasama niya. Kung ako ang kapatid, bilang panganay na kapatid, Amy Marcos, tigilan na natin yung politika. Isipin naman natin ngayon yung ikagaganda ng ating bansa. Itigil na natin yung pansariling interes. Okay? Itigil na natin yan. Ang pagtuunan natin ng pansin kung papaano makakahabol ang Pilipinas sa pag-alagwa ng ekonomiya, ng teknolohiya, at ng pamumuhay ng mga karatig nating bansa. Aba tayo huling-huli na dahil sa pamilya ninyo. Yung pamilya ninyong Marcos, yun na nagpapagulo sa bansang Pilipinas. Kung hindi siya na kayo bumalik, sa picture ng politika ng Pilipinas, siyang kapatid mo na mahina, ikaw na mismo ang nagsabi na hindi naman kapatid mo ang nagpapatakbo ng gobyerno ni Marcos ngayon, mahina talaga. Tama yung sinabi ni Pangulong Duterte. Oo. Kung hindi mo inudyukan yung kapatid mo na tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas, hindi sana natin sinasapit ang ganito na kahirap na Pilipinas. Alam mo yan dahil kapatid mo. Kilala mo. Kung mayroon man nakakakilala sa kapatid mo, ikaw yon dahil ikaw ay kapatid na panganay. Nakapanood lang ng Ant-Man, pinatakbo nyo ng presidente. So ito, ano nangyari ngayon? Ikaw na mismo nagsabi, nagpapatakbo ng gobyerno, Romualdez at Araneta. Ano pa hinihintay natin? Amy Marcos. Bakit hindi pa natin palitan ng kapatid mo? Na hindi naman pala siya ang nagpapatakbo ng gobyerno niya. Wala nang dahilan para manatili pa siya dyan. At unang-una, labag po sa batas yan. Dapat, kung sino ang inihalal ng gobyerno, siya ang nagbibigay ng mandato, siya ang nagmamando kung ano ang gagawin sa bansang ito. Ginagalit yun na naman si Master Judea. Di ba? Dito pa lang mga kababayan, malalaman na natin na may problema talaga ang Pilipinas. So eto, isa pa, yung mga ayu-ayuda, mga kababayan, na dati ay pinapasinungalingan at dinedepensahan ng mga kongresista na di umano wala po silang natanggap na pera na pambigay ng ayuda. O eto, sila na maglaglagan. Kasi dito, malinaw na malinaw, mga kababayan, ang sinasabi ni Tobit Yanko dito. Panoorin po natin. Kayo na po ang humusga dito, mga kapatid. Para sa kanilang proyekto. Ito, wait lang binigyan sila ng pera, pang-ayuda, para pabagsakin si BP Sara. Eto na. Dahil daw sa budget para sa kanilang proyekto, kaya napapirma ang mga kongresista sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte.
Tama yung sinasabi natin dati, hindi. Na kaya sila pumirma, hindi dahil gusto nila. Kaya sila pumirma dahil doon sa milyon-milyon na ibibigay sa kanila pang ayuda. Tama tayo, mali. Ayaw kasi nyo maniwala eh. Nagpapaniwala kayo doon sa mga sinto-sinto na mga vlogger, mga sinto-sinto na supporter nito ni Marcos na sinto-sinto din. Tuloy. Yan po binunyag ni Alyansa Campaign Manager at incoming na Botas Congressman Tony Tiangco. Sa programang Storiko ng One News, sinabi ni Tiangco na napapirma umano ang mga kongresista sa impeachment complaint dahil sa anyay conditional release ng mga proyekto sa pinasa nilang budget kay Pangulong Marcos. Ito raw ang dahilan kaya hindi pa rin kumbinsido hanggang ngayon si PBBM sa pag-impeach kay VP Sara. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig ng Kamara at ng Palasyo. Saan ba nagsimula yung problema ng administrasyon? Nagsimula yung problema ng administrasyon nung hindi nila sinunod yung budget ng Pangulo. So noong pinipilit nila ilabas yung mga projects na for conditional release, iniisip-isip ko na noon na ito yung reason para doon sa impeachment para mapilitan yung executive branch na ilabas yung budget. So yun, ang totoo mga kapatid, conditional release. Kapag pumirma kayo, i-release ko ang budget nyo. Pero pag hindi kayo pumirma, walang budget. Para sa mga proyekto ninyo, para sa mga pang-ayuda ninyo. Malinaw na malinaw po yan, mga kababayan. Malinaw na malinaw, malinaw pa sa sikat ng araw. Eto naman. Putulin muna natin dyan, yung sinasabi ni Toby Tiangco. Eto muna. Sana. Wait lang po eto, pakinggan nyo ang sinasabi. Eto, Comelec, dito pa lang, booking na. Yung pag-program nyo dyan sa eleksyon. Diba? Kasi tingnan nyo, sila na mismo ang umamin na hindi sila nakapag-rally dyan sa Mindanao at sa Visayas dahil may banta. So, paano ka mananalo ng isang eleksyon kung wala kang boto na makukuha sa Mindanao at sa Visayas? Pero, may mga nakalusot pa rin sa alkansya nyo. Bakit? Eto, pakinggan mo, George Garcia. Walang yan. Yung sagot ko dyan is nagsimula naman lahat yan nung impeachment, di ba? Dahil October pa lang, nung nag-filing pa lang, alam na natin kung sino mga kandidato, di ba? So noon pa lang, nagtatakbo na kami ng surveys. October, November, December, January, February. So every month may survey tayo. So nakita natin na right after final yung impeachment against VP Sara, which hindi ako pabor. Liliwanagin ko, hindi ako pumirma po dyan dahil hindi ako pabor doon sa impeachment. Nakita mo na nag-solidify yung Mindanao. Meron na silang pinaglalaban na cause ngayon. Ayan. Nag-solidify yung Mindanao. Ibig sabihin na nag-solidify, nagkaisa ang Mindanao para iboto ang Duterte. At kung makikita po natin sa resulta ng Mindanao at Visayas, at nakita naman natin yung pader dyan sa Cebu, tinibag ng mga DDS supporter. So, ibig sabihin, Visayas at Mindanao, panalo ang mga kandidato ng Duterte. Tapos, pagdating dito sa Maynila, talo. Anong kagaguhan to? Nandito sa Maynila, halo-halo ang mga tao dito. May mga taga Mindanao, may mga taga Visayas, may mga taga Luzon. Pero, sa pagkakaalam ko, napakarami ditong Muslim, napakaraming Mindanawan, napakaraming Bisaya. Kahit saan ka magpunta. So, ibig sabihin, mga kababayan, pag nagkaisa ang Mindanao, nagkaisa ang Visayas,
nangangahulugan po yan na pag ikaw ay Mindanaoan, pag ikaw ay Bisaya, makikiisa ka doon sa panawagan ng mga kalahi mo. Oh. Ano nangyari sa Maynila? Dito ba nila pinograma na ang makukuhang boto nitong mga ito ay ganito ganyan? Sila ang nagdidikta? Oh. Malinaw na malinaw, mga kababayan, if you're going to think or listen logically to the things that Toby Tiangco is saying, you would understand clearly kung ano talaga ang nangyayari. Now, continue. May dahilan kung bakit solid dapat ang boto nila doon sa mga kandidato nila. Okay? So nagkaroon ng solid vote. Instead na kung walang impeachment, pipiliin nila, ito gusto ko to sa kabila, gusto ko to dito. Di ba normally ganyan naman talaga yung mga... Mga bobo nga. Akala nila kasi, porke makapangyarihan sila, luyuko na yung mga tao sa kanila. Akala nila, porke maraming pera, susunod-sunod na lang sa kanila. Well, hindi ganun ang pagkakakilala ko sa mga Pilipino. At hindi traidor ang pagkakakilala ko sa mga Pilipino, katulad ng pinagagawa ng gobyernong ito na pinagkanulo yung dating Pangulo na di hamak na mas marami pang nagawa, kahit isang taon pa lang na nakaupo yun, kung ikukumpara natin sa 3 taon na nakaupo itong gobyerno ni Marcos, na sabi nga ni Amy Marcos, hindi naman siya ang nagpapatakbo, kundi Romualdez at Araneta. Di ba? Kaya doon, sa mga politiko na gustong manalo sa eleksyon, eto lang naman gagawin ninyo Oo. Kasi, yung ginawa ng gobyernong ito sa mga politiko, sa mga personalidad sa Pilipinas, yung mga Pilipino na pinagbabalasubas nila, number 1, Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Sikibuloy. Binalahura nila, binastos yung simbahan ni Pastor Apollo Sikibuloy. Napakaraming miyembro dyan. Minus points agad kayo. Sabihin na natin, yung 5 milyon na nakuha ang boto ni Pastor Apollo Kibuloy, ganun karami ang kanyang miyembro. Kasi alam naman natin na dinaya talaga si Pastor Kibuloy dahil alam niyo kung bakit. Marami ang tatamaan, marami masasagasaan pag si Pastor Apollo si Kibuloy napunta dyan sa Senado. Yung zero corruption, mga kababayan, na plano o plataforma ni Pastor Apollo si Kibuloy, sigurado ako walang matitira. Kung meron mang matira na politiko na nanunungkulan sa gobyerno, kukunti na lang. Kasi karamihan dyan mga kurap. At yung death penalty, kaya hindi nila palulusutin si Pastor Apollo Sikibuloy at si Vic Rodriguez dahil yan dalawang yan, magtatandem yan para parusahan at bawiin yung mga kinurakot na mga politiko sa kaban ng bayan. Kaya tingnan nyo si Vic Rodriguez napakalakas yan sa ground. Pinagkakaguluhan yan. Kami, pag nagpupunta kami, inirepresenta namin si Pastor Apollo Sikibuloy bukod sa maganda yung t-shirt na ipinamimigay namin, sombrero, naliliwanagan din sila dahil napapaliwanag namin na maayos kung ano ang nangyayari, kung bakit nakakulong, kung bakit tumatakbo, at kung bakit kailangang iboto si Pastor Apollo Sikibuloy. Kung ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng chance para ma-convert natin yung hatred ng mga Pilipino kay Pastor into a vote. Pero walang hiya, from 28 rank, after ng kampanya, imbis na tumaas yung ranking ni Pastor Apollo Kibuloy, lalong bumaba. Saan ka nakakita lang ganon? Nung hindi ka nangangampanya, mataas yung ranking mo. Nung nangampanya ka na, bumaba yung ranking mo. Saan ka nakakita ganon? Ano to, naglolokohan tayo? Baliktad na. Pagkakandidato ka pala, kailangan hindi ka magkakampanya para manalo ka. Bobo lang, di ba? Yan ay isa sa mga number 1 na ikinagalit ng mga Pilipino sa administrasyon ni Marcos Jr. Pangalawa sa pinakamatindi, yung pandurukot nila kay PRRD. Doon na nagwala ang mga tao. Doon nagwala ang mga tao dahil trinidor nyo yung Pangulo na maraming naiambag at naitulong sa mga Pilipino, mga gago. Kaya doon,
Doon sa mga politiko na gustong manalo sa 2028 election, simple lang naman ang gagawin ninyo eh. Oh, tumulong kayo na makauwi si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas dahil unang-una illegal yung pagpapadala sa kanya doon sa dahig. Eh mismo kapatid nga ng presidente ang gumagawa ng hearing na sana ipagpatuloy kahit nanalo na siya. Sana ipagpatuloy yan para talagang maliwanagan ng Pilipino na walang kasalanan talaga yung dating Pangulo. Ganon lang ang gagawin nyo. Tumulong kayo sa investigasyon, tumulong kayo sa pagpapauwi kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At tiyak, mamahalin kayo ng mga tao. Oh, nakakasiguro na kayo na ikakapanalo ninyo yon sa 2028 election. At isa pa, sa pwedeng maikapanalo ng kandidatura ninyo. Oh, tumulong din kayo na palabasin si Pastor Apollo Sikibuloy. Ha? Dahil maraming nagalit na mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ and even not a member of Kingdom of Jesus Christ nagalit sa gobyernong ito dahil mali, hindi tama, labag sa batas ang ginawa nila sa sambahan ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ. So, isa pang gagawin ninyo, tumulong kayo na makalaya si Pastor Apollo Sikibuloy dahil alam ko na alam nyo sa sarili nyo na itong ginagawa sa magkaibigang Rodrigo at Kibuloy ay pamumulitika lang na akala mo naman masusungkit nila ang tagumpay pag ginawa nila yan. So, nung ginawa nila ito, lalo silang bumagsak. Yung ratings ng presidente bumagsak, ratings ng Speaker of the House bumagsak, pati ang ekonomiya ng Pilipinas bumagsak, pinagtawanan tayo ng buong mundo. So now, kung gusto nyong ibalik ang dangal ng Pilipinas at yung tiwala ng mga Pilipino sa inyo, ng mga politiko, ilabas nyo si Pastor Apollo Sikibuloy, tumulong kayo at pauwiin nyo, ibalik nyo sa Pilipinas si Pangulong Duterte. Yun lang, sapat ng dahilan para manumbalik ang pagmamahal sa inyo at respeto sa inyo ng mga Pilipino na ngayon ay galit na galit dahil bukod sa pinaggagawa nyo na kay Pastor, kay Pangulong Duterte, dinadaya nyo pa ang eleksyon. Mga buwaka ng ina. Tuloy mo, Tobit Yanko. Yung mga tao, hindi naman sila nagboboto ng solid eh. Hindi naman sila nagboboto ng solid ticket. Pinipili nila kung sino-sino gusto nila. Pero makikita natin doon na talagang nag-solidify. Nag-solidify talaga. Kaya nga kung makikita nyo, inaamin ko at ngayon ko lang sasabihin, siyempre nung kampanya, hindi ko naman pwede sabihin to, na isa lang yung naging rally namin doon sa Mindanao. Because mahihirapan kami mangumbinsi ng tao doon sa Mindanao. Kaya kung meron ka 90 days, bakit ka Ano yung sagot ko dyan? Yan ha. Doon mga kababayan, sa Mindanao, inamin na isang beses lang sila nangampanya. Bakit? Kasi mahihirapan sila mangumbinsi dahil yung tao decided na iboto ang Duterte. At kung magdadagdag man sila ng ibang kandidato, nasa kanila na yon. Pero solid na sila sa Duterte. Iyon naman ang lumabas sa resulta eh. Mindanao, Visayas, panalo yung Duterte, nadagdagan. Minsan pumapasok si Camille, pumapasok si Amy Marcos. Dahil inendorso din yon ni Pangulong ni VP Sara Duterte. Di ho ba? So ito, mga kapatid, panoorin po natin yung pagbubuking dito ni Tobit Yanko. At ang number 1 dito na parang pinatatamaan niya, Martin Romualdez and friends. Quadcom, Tricom, yung ng impeachment kay VP Sara Duterte, yung mga kongresista na nag-file ng impeachment kay VP Sara Duterte, pumirma sila dahil narinig nyo na. Narinig nyo na. Conditional release ng mga budget. Si Tobit Yanko mismo ang nagsabi na kaalyado nila na kaya napapirma ang mga kongresista dahil doon sa pangako na ayuda, proyekto sa distrito at mga party list nila. Maliwanag na maliwanag po yan, hindi po sa atin ang galing. Pero ito, ipaparinig ko po sa inyo ang buong interview kay Tobit Yanko
para lang sa ganon, maliwanag po sa inyo. So sa video na ito, marami po tayong napatunayan. Yung sinasabi ni Magalong, yung sinasabi ni Cardema na conditional release, si Magalong, bilyon-bilyon na binibigay sa mga kongresista. Ano pa? Yung pagsasabwatan nila para pabagsakin si BP Sara Duterte. Walahil dito, napatunayan natin na wala naman talagang kasalanan si BP Sara Duterte. Gusto lang nilang alisin sa picture ang mga Duterte para wala silang maging problema sa kanilang pangangandidatura, sa kanilang politika. O ito, pakinggan po natin ang buo. Yung So, may data ba kayo maliwanag after the yun. Hague? May data po ba kayo after the Hague naman? Yes, after the Hague, talagang namroblema na tayo, no? Talagang naubos na yon. But what I'm saying is, yung impeachment kasi was beyond our control, no? Pwede namang hindi impeach nun eh. Tsaka it was a useless exercise kasi yun naman yung sinabi ko sa kanila kahit pirmahan nyo ngayon, Feb 5, ganun din, June 2 pa rin yan itatackle ng Senate, no? So, ano nangyari doon? Di ba? Nagkaroon ng backlash naman talaga. Yung Hague, there are external factors beyond our control. So, it is not an apples to apples comparison, no? Ang pag-usapan natin dito, yung totally within our control, yung impeachment. Kung hindi natin ginawa yun, hindi ganito kasama. Tsaka nagkaroon ng parang pattern. Isipin mo, una, in-impeach. Tapos, pinadala sa Hague. So, parang pinagplaplanuhan mo, di ba? Oo. But, kung wala yung impeachment, baka iba yung pananaw ng tao. Baka sabihin nila, sumunod lang talaga sa batas. Pero yung impeachment, iba ang tingin ng tao doon. Okay. Given what you said, bakit kasi given what you said bakit nga ba kasi pinilit? If you had these discussions within the administration noon, bakit pa ipinilit yung impeachment even despite your warnings sa kanila? Bakit pinilit yung impeachment? Hindi na ako sinama doon sa Hindi na ako sinama doon sa huling usapan. Okay. Pero doon sa mga nangyari, may duda ako kung bakit pinilit yung impeachment. Can you share with us or would you keep that to yourself muna? Alam mo, di ba galit na galit si Presidente doon sa budget, di ba? Okay. At hindi lahat because of the lack of time, hindi lahat ng items doon na-veto. Di ba? Yes. Di ba yung unang usapan diyan is malaking amount yung i-veto, di ba? Yes. Later on, maliit na lang yung na-veto, like 20 billion yata. Okay? So, ang ginawa nun, nagkaroon ng conditional release, di ba? Yes. Okay. So, noong hindi mailabas yung conditional release, yun ang, sa tingin ko, nung time na yon, yun ang iniisip kong nagtulak. Na ituloy yung impeachment para meron silang magamit at sabihin na kailangan natin ilabas yung conditional release kasi pumirma tong mga to. And later on, I was proven correct. Yun yung duda ko noong ginagawa nila yan. Okay? Because there is no reason sasabihin ba may clamor? There was no clamor. Ang sinabi nila, alam ko, ang sinabi nila kay President. Ang sabi nila dati, mga kapatid, may clamor daw to impeach BP Sara Duterte. May clamor. Yung clamor na yon, gawa-gawa lang nila. Eto nga pinubuking ni Toby Tiangco. Okay. Hindi nila mapigilan yung clamor. Pero, RG, common sense naman, sinong politiko ang gustong may kaaway ka at gusto mong awayin yung Vice President entering an election? Sila, Yes, dahil one. mga tanga nga Number two, lahat naman ng politiko ay humihingi ng suporta sa Iglesia ni Cristo. So, ang gustong mag-vote ng impeachment nung nag-rally na ang Iglesia ni Cristo supporting the call of the President na wag ituloy yung impeachment. Number three, yung Presidente ayaw niya talaga
nung impeachment. Because on the day of the signing of the impeachment, I had a meeting with him na nagkataon, yun yung nagpipirmahan, natapos kami mag-meeting, tapos na yung pirmahan, he did not even talk to me about it. Mm-mm. Hindi naman niya sinabi, bakit hindi ka pumirma? Hindi man niya sinabi na, So, ibig sabihin, talagang ang siga dito si Martin Romualdez. Bakit kayo natatakot kay Martin Romualdez? Parang sa tingin ko, parang pati yung presidente takot kay Romualdez. Why? May hawak na alas? You tell me. Now, you tell me. o naka 215, hindi niya talaga pinag-usapan. Mm-mm. Kung hindi ako pumirma at gusto niya yan, di dapat natanggal na ako, di ba? So, paano ko masabi na yung conditional release ang naging motivation? Mm-mm. Kasi, nung hinohold na yung mga conditional release, kinausap ako ng dalawang tao ni Speaker. Mm-mm. Okay? So, rene-request nila na ma-release yung mga conditional release. Sabi ko, hindi pwede. Mm-mm. Sabi nila, yung mga yan pumirma sa impeachment. Mm-mm. So sabi ko, sino nag-authorize sa inyo ipangako yan? Mm-mm. So I cleared with the president. Mm-mm. Sabi ko, sir, kasi ganito sinasabi nila eh. Pinangako daw nila yung conditional release. Sabi niya, walang usapang ganyan. Mm-mm. Oh, so very clear. Okay, talagang itinuloy nila to given kahit na alam nilang may potential effects dun sa election in terms of your slate. Bakit? Yes, tinuloy nila. Because there was a bigger motivation. The budget that you were talking about. Yes, di ba? Okay, tignan muna natin, RG, kung saan ba tayo nagsimula maggulo-gulo dito. Mm-mm. Di ba? Nagkagulo-gulo tayo dito nung pinilit nila yung budget na gusto nila. Di ba? So, anong remedyo? Nag-veto. Hindi na-veto lahat. Ang sinabi, magkakaroon ng conditional release. O pagkatapos nagkaroon ng conditional release, hindi na problema ngayon. Paano gagawin? O, so, anong ginawa nila? Mm. So, At ang masakit dito is nadama yung mga congressmen. Di ba openly naman, yung mga hindi pumirma, sinabi naman nila yung consequences. Yung mga pumirma, anong sabi nila? Sinabi naman nila yung reason bakit sila pumirma, di ba? yes. Yung sinasabi ko, hindi invento yan. Mm-mm. Yung sinasabi ng mga congressman na pumirma at yung mga sinasabi ng congressman na hindi pumirma just validates what I am saying. Yes. Di ba? Yes. Sila mismo nagsasabi, yung mga pumirma, pag nagpaliwanag sila, bakit kami pumirma? Kasi iipitin po yung pondo namin. Yung mga hindi pumirma, ano sabi nila? Inipit kami. So how can there be a clamor when there was pressure? Yes. Okay. Pressure. Sorry. So, sino ang nagpilit nitong impeachment at the expense of your election slate? Sino ba pwede magpilit? Alam ka ba, pwede ba itong mangyari nang hindi alam ng leadership ng House? You're talking Patay. about the speaker. Yan. Yung leadership, sila nanahan dyan. Wala nga kasi ako doon nung pinag-usapan, di ba? Hindi na nila ako sinama. Because they know from the very start, hindi talaga pabor sa impeachment, no? When you brought this up with the president, itong mga warnings po ninyo, anong naging reaksyon ni presidente? Hindi. Okay, ganito, no? Ganito. Ang sinabi ko lang nung the day of na nagpipirmahan, sinabi ko lang sa kanya na hindi dapat pirmahan. Sabi naman niya talaga, hindi naman talaga dapat matuloy. Oy, hugas ka Sabi ko ba kasi, wag before elections, pag-isipan mabuti, because aside from the political consequences, there are many other consequences. Political is just one of the consequences, di ba? Hugas ka Like ba? what? We've got ilang impeachment proceedings na, di ba? Madugo yan eh, di ba? It's very divisive. Tapos sasabay sa election, di ba? So napag-usapan na lang namin yan later on when I was reporting to him na pinipressure ako i-release yung mga conditional release kasi ipinangako daw. Sabi niya walang pangakong ganyan. Oh. That's why until now, naka-hold talaga yung mga doubtful, yung mga projects
na hindi natin sigurado. Mm-mm. So all- that is So ngayon, may pressure na naman na gusto nila ma-release yung mga conditional release na yun. So all this considered is what led you to the conclusion na self-inflicted yung pagkatalo ng administration slate. I'm not saying self-inflicted totally. Okay. Yung Mindanao kasi makikita mo yung boto nung administration doon ng opposition doon, mga 90+%, di ba? Mm-mm. Yes. Yung kunyari sina Bongo, sina Bato, ang tataas ng ano nila sa survey doon, di ba? At hindi na namin na bawi yon. So, tatanong, what was the adjustment I made? The adjustment I made was not to go to Mindanao. Yeah. Di ba? Di ba tinatanong niyo ako lagi and I was avoiding that question. But that was the adjustment I made because why will we go to Mindanao, spend resources, spend time, Yes. hindi na namin makumbinsi yung tao doon. So punta na lang kami doon sa lugar na may makumbinsi kami. Number two, if we go there as an alyansa, instead na makasingit-singit yung mga kandidato namin as an individual, pag sinabing alyansa, ayaw namin dyan. So ang ginawa, sumingit-singit yung kandidato, baka pagbigyan sila kung isa-isa sila. So those were the adjustments made. Mhm. Sir, so now that tapos na yung election and you're already doing a post-mortem of the campaign, of what happened, and going into the 20th Congress. So sa tingin nyo ba, paano magiging itsura ng 20th Congress given itong ganitong klaseng sitwasyon? I don't know. It will be up to the members if they want to continue with what was the previous what is the present 19 Congress, or they want things differently. But it's up to the members naman. It's not up to me. Okay. But isn't usually the speaker the vote of the president or the choice of the president? Okay. Syempre, we shouldn't take away naman the will of the congressman, di ba? Lalo na after this election na nakita nila yung backlash, di ba? So they will have to vote and they will have to think of what is good for the country and what is good for the institution. Ayan, okay? So yun, katulad ng sinabi ko sa kanina, doon sa mga politiko na nahalal, sa mga nanalo, gawin nyo ang lahat ng makakaya ninyo para gawin na maayos ang trabaho ninyo. Dahil kapag hindi nyo ginawa yan, mapapahiya kayo. Mapapahiya kayo sa mga Pilipino dahil baka maungusan kayo ni Pastor Apollo Kibuloy kahit siya ay natalo. Abangan nyo po ang mga gagawing pagtulong ni Pastor Apollo si Kibuloy sa mga darating na araw at abangan nyo po kung sino ang lalabas. Abangan nyo kung sino ang lalabas. Pag-uusapan natin yan sa susunod na topic, mga kapatid. Sa susunod na video or sa susunod na live. Pero ngayon, eto muna. Dahil napatunayan natin dito kung paano na naman tayo binudol. Binudol kayo ng 2022, pilit kayong binubudol ng 2025. Aba, sana sa 2028. Makalimutan nyo na ang salitang budol. Okay? At ilagay na natin sa basurahan yung mga politiko na mambubudol. Yung problema ngayon, mga kababayan, tama ang binoto ng mga Pilipino. Pero yung counting machine, iba ang iniluwang resibo. Kaya nga naman, manawagan tayo sa manual recount para mawala ang duda ng mga Pilipino, lalo-lalo na yung mga nagkaroon ng problema or technical difficulties noong nakaraang eleksyon. Alright? So once again, mga kababayan, my name is Master Judea saying thank you. God bless you all and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.